Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng SSS, mayroon akong napakagandang balita na dapat ninyong malaman ngayong Nobyembre 2025. Alam ko na maraming naghihintay, maraming nag-aalala kung kailan darating ang pensyon at maraming nagtataka kung totoo nga ba ang balitang may dagdag na benepisyo. Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo ng maayos, kukuha tayo ng kape o tsaa at pag-uusapan natin ito ng masinsinan para maintindihan ninyo kung ano ang dapat ninyong asahan, kung magkano ang makukuha ninyo, at kung paano ninyo masisiguro na walang mawawala sa inyo. Hindi ito basta balita lang na narinig-rinig o nabasa sa Facebook. Ito ay tunay na impormasyon na kailangan ninyong malaman para sa inyong kapakanan at sa kapakanan ng inyong pamilya. Maraming seniors ang nalilito sa mga changes, sa mga bagong patakaran at sa mga payout schedules ng SSS. May mga nagkakamali sa pag-withdraw, may mga nakakalimot na mag-update ng kanilang information, at may mga hindi nakakakuha ng full benefits dahil hindi nila alam ang proseso. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat ng detalye tungkol sa inyong 6,000 pisong buwanang pensyon at ang ikaduy tranche ng Nobyembre 2025. Makinig kayo ng mabuti dahil bawat detalye ay mahalaga at hindi ko kayo iiwan hanggang sa maintindihan ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin upang makuha ang bawat piso na karapat-dapat sa inyo. Simulan natin sa pinakaimportanteng tanong na nasa isip ninyo ngayon. Totoo nga ba ang balitang may 6,000 piso buwanang pensyon? Mga kaibigan, ang sagot ay depende sa inyong sitwasyon. Ang 6,000 piso na yan ay hindi automatic na ibibigay sa lahat ng pensioners. Ito ay base sa inyong contribution records, sa tagal ng inyong pagtatrabaho, at sa kung ilan ang inyong naging monthly salary credit noong kayo ay aktibong nagbabayad. Maraming seniors ang nag-expect na ibibigay kaagad ang 6,000 piso, pero ang totoo, ang average pension ng karamihan ay nasa 3,500 hanggang 5,000 piso lamang. Kung ang inyong contributions ay tumagal ng mahabang panahon, halimbawa 30 taon o higit pa, at kung ang inyong monthly salary credit ay mataas noong kayo ay nagtatrabaho, may posibilidad na makakuha kayo ng mas malapit sa 6,000 piso o kahit lampas pa dito. Pero kung kaunti lang ang inyong naging contributions o kung mababa ang inyong salary credit, huwag kayong mag-expect ng ganyang kalaking halaga. Ang mahalagang maintindihan dito ay ang inyong pension ay calculated based on your average monthly salary credit, your credited years of service, and the number of months you contributed. Kaya kung gusto ninyong malaman ang exact amount na makukuha ninyo, kailangan ninyong mag-verify sa SSS mismo o tingnan ang inyong online account para makita ang computation. Ngayong pag-usapan naman natin ang ika-2 tranche ng Nobyembre 2025. Maraming nakakalito dito kaya linawin ko sa inyo ng husto. Ang tranche system ay paraan ng SSS para hatiin ang pension payouts sa 2 schedule bawat buwan. Ang ika-unang tranche ay usually sa unang linggo hanggang ika-10 araw ng buwan, habang ang ika-2 tranche ay sa ika-2 kalahati, usually mula ika-15 araw hanggang ika-25 araw ng buwan. Ngayong Nobyembre 2025, ang ika-2 tranche ay nakatakda na magsimula sa ika-15 hanggang ika-20 ng buwan. Ibig sabihin, kung kayo ay kasama sa ika-2 tranche, ang inyong pensyon ay dapat dumating sa inyong designated bank account o sa inyong SSS UMIDA ATM card sa loob ng panahong ito. Pero tandaan, hindi lahat ay magkakapareho ng schedule. Ang inyong payout date ay depende sa unang letra ng inyong apelyido at sa inyong pension type. Halimbawa,
Kung ang apelyido ninyo ay nagsisimula sa letra A hanggang G, mas maaga kayong makakakuha compared sa mga apelyidong nagsisimula sa letra H hanggang Z. Kaya, kung hindi pa kayo nakakakuha ng inyong pensyon sa ika-15, huwag kayong magpanik agad. Maghintay muna kayo hanggang ika-20 o ika-25 dahil baka kasama kayo sa later batch ng ika-2 tranche. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga posibleng reductions o clawbacks na dapat ninyong bantayan. Maraming pensioners ang hindi aware na may mga pagkakataon na ang pension ay pwedeng mabawasan. Halimbawa, kung may utang kayo sa SSS loans tulad ng salary loan o calamity loan, ang monthly payment nito ay automatikong kakaltas sa inyong pensyon. Kaya kung ang pensyon ninyo ay 5,000 piso pero may outstanding loan kayo na 800 piso per month, ang matatanggap ninyo ay 4,200 piso na lang. Isa pang dahilan ng pagbaba ng pensyon ay kung may discrepancy sa inyong records. Kung halimbawa ay may problema sa inyong birth certificate, sa inyong marriage certificate, o sa inyong contribution records, ang SSS ay maaaring mag-hold ng inyong pension hanggang sa ayusin ninyo ang problema. Kaya napaka-importante na regular ninyong i-check ang inyong SSS records at siguraduhing lahat ng documents ninyo ay updated at walang error. Huwag ninyong hayaang dumating ang araw na biglang mababawasan o mapuputol ang inyong pensyon dahil sa mga simpleng problema na pwede namang maayos ng maaga. Maraming hidden benefits din ang hindi alam ng karamihan ng pensioners. Una, alam ba ninyo na bukod sa monthly pension, may iba pang benepisyo ang SSS para sa seniors? Mayroon kayong ika-13 buwang pensyon na ibinibigay bawat Disyembre. Ito ay equivalent sa inyong 1 buwang pensyon at ito ay automatic na ibibigay sa lahat ng pensioners. Kaya kung ang inyong regular pension ay 4,500 piso, makakakuha kayo ng additional 4,500 piso sa Disyembre bilang ika-13 buwan. Malaking tulong ito lalo na sa Pasko kung kailan kailangan ninyo ng extra pera para sa pamilya at sa mga regalo. Mayroon ding funeral benefit na 40,000 piso na ibibigay sa inyong mga beneficiary kung sakaling pumanaw kayo. Ang benepisyong ito ay para sa gastos sa libing at ito ay isang malaking relief sa inyong mga anak o asawa na hindi nakakailanganin pang mag-alala sa financial burden ng funeral expenses. Mayroon ding sickness benefit kung kayo ay magkakasakit at kailangan ng hospital confinement. Kung sakaling ma-hospitalize kayo, pwede kayong mag-file ng claim sa SSS para sa daily cash allowance habang kayo ay naka-confine. Hindi lahat ng pensioners ay aware sa mga benepisyong ito, kaya importante na malaman ninyo upang ma-maximize ninyo ang inyong entitlements. Tungkol naman sa tax implications, magandang balita para sa inyo mga seniors. Ang monthly pension ninyo mula sa SSS ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi kayo magbabayad ng income tax sa inyong pensyon dahil ito ay considered na social insurance benefit. Pero tandaan, kung may iba pa kayong income sources tulad ng rental property, business, o part-time work, ang income na yan ay pwedeng masubject to tax, depende sa kung magkano ang kita ninyo. Ang pension mismo ay walang tax, pero kung ang total annual income ninyo, including other sources, ay lumalagpas sa 250,000 piso, kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Kaya importante na i-separate ninyo ang inyong pension income sa iba ninyong kita para hindi kayo malito sa tax filing. Kung hindi kayo sigurado, magpayo kayo sa accountant o sa BIR mismo para malaman ninyo kung ano ang tamang gagawin sa inyong sitwasyon. Pag-usapan naman natin ang mga practical tips kung paano ninyo makukuha ang inyong pension ng walang hassle. Una, siguraduhin ang inyong UMID card o ATM card ay gumagana pa at hindi expired.
Maraming pensioners ang nahihirapan mag-withdraw dahil ang kanilang card ay hindi na active o na-expired na. Kung ganito ang inyong sitwasyon, pumunta ka agad sa SSS branch at mag-request ng replacement card. Pangalawa, i-update ninyo ang inyong contact information at address sa SSS para kung may important announcements or notices, makakakuha kayo ng notification agad. Pangatlo, kung hindi kayo marunong gumamit ng ATM o kung nahihirapan kayo sa technology, magtanong sa inyong mga anak o apo para tulungan kayong mag-withdraw. Maraming seniors ang nawawalan ng pera dahil na-scam sila sa ATM o dahil hindi nila alam ang tamang proseso. Pang-apat, huwag kayong magpapautang ng inyong ATM card sa kahit sino kahit pa kaano-ano ninyo. Maraming insidente ng fraud dahil sa pagpapahiram ng card. Panglima, magtabi kayo ng emergency fund mula sa inyong pensyon. Kahit 500 piso o 1,000 piso lang bawat buwan, ipunin ninyo para may pambili kayo ng gamot o pang-emergency kung kailangan. Kung kayo ay pupunta sa SSS office, narito ang mga tips para hindi kayo masyadong mapagod. Una, pumunta kayo ng maaga, mga 7:30 pa lang, para hindi kayo masyadong mahaba ang pila. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng important documents ninyo tulad ng valid ID, SSS ID, birth certificate, at iba pang supporting papers na baka kailanganin. Pangatlo, magdala ng tubig at snacks dahil minsan ang pag-antay ay tumatagal ng ilang oras. Pang-apat, kung may kasamang anak o apo, mas maganda para may tutulong sa inyo sa pag-fill up ng forms o sa pag-usap sa mga SSS personnel. Panglima, kung kayo ay PWD o may matinding health condition, sabihin ninyo sa guard o sa staff para ma-prioritize kayo sa pila. May special lane ang SSS para sa PWD at senior citizens, kaya gamitin ninyo ito para mas mabilis ang transaction ninyo. Para sa payout strategies, ito ang dapat ninyong isaalang-alang. Kung ang inyong pensyon ay hindi sapat para sa inyong monthly expenses, pag-isipan ninyo ang mga alternative income sources. Pwede kayong magtayo ng maliit na negosyo tulad ng tindahan, sari-sari store, o food vending. Maraming seniors ang successful sa ganitong klaseng sideline dahil hindi ito physically demanding at pwede ninyong gawin sa bahay. Pwede rin kayong mag-invest sa cooperative savings o sa time deposit kung may extra money kayo para kumita ng interest. Ang pension ninyo ay regular income kaya gamitin ninyo ito ng matalino. Magtabi para sa gamot at health expenses dahil yan ang priority ninyo as senior citizens. Huwag ninyong gugulin ang lahat sa luho o sa mga bagay na hindi essential. Mag-budget kayo ng maayos para ang inyong pensyon ay umabot hanggang katapusan ng buwan. Kung kailangan, gumawa kayo ng listahan ng inyong monthly expenses at tingnan kung saan kayo pwedeng magtipid. Minsan ang simpleng pag-cut ng unnecessary expenses ay malaking difference na sa inyong budget. Sa pagtatapos, mga kababayan kong seniors, ang inyong 6,000 piso buwanang pensyon at ang ikadalawang tranche ng Nobyembre 2025 ay isang malaking biyaya mula sa gobyerno. Pero kailangan ninyong maging proactive at informed para ma-maximize ninyo ang benepisyong ito. Huwag kayong aasa lang sa balita o sa chismis ng kapitbahay. Direkta kayong mag-verify sa SSS, mag-online kayo kung kaya, o pumunta sa branch para siguradong tama ang inyong information. Ang inyong pensyon ay pinaghirapan ninyo through years of contributions, kaya deserve ninyo na makuha ang bawat piso nito ng tama at ng buo. Tandaan ang lahat ng tips na nabanggit ko today, from checking your records, updating your documents, avoiding scams, going to SSS office prepared, and managing your pension wisely. Sa panahon ngayon na mahirap ang buhay at tumataas ang presyo ng bilihin, ang inyong pensyon ay lifeline ninyo, kaya alagaan ninyo ito ng mabuti.
Ipagdasal natin na patuloy tayong makatanggap ng suporta mula sa gobyerno at sana ay tumaas pa ang halaga ng pensyon sa mga susunod na taon. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Magdiwang tayo pero mag-ingat din tayo. God bless you all mga seniors.